Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa Pinas News Review at eto nga mga kababayan, nakarma na. Eto na, good news. Ayan mga kababayan. PBBM nanawagan sa loyalista. Aba, bakit kaya mga kababayan? So yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. So mga kababayan, simulan po natin ang ating balitaan dito po sa balitang ito, no? Na kung saan ito President Bongbong Marcos Jr. Or yung lugar ni President Bongbong Marcos Jr. mga kababayan, no, ay mayroon palang eto, sabi po dito sa balita 28.46 million tulay sa Ilocos Norte, poste lang ang nakatayo, completed sa papel. Aba, grabe naman po ito. At least, sabi po dito, at least it's not a ghost project. Just skeletal. Oo nga puro mga skeleton lang yung mga... Ay, nako. Kaya pala, no? Kaya pala nung pumutok yung flood control scandal, mga kababayan, no? Agad-agad po nilang inimbestigahan yung mga flood control sa Davao, no? Hindi yung sa Ilocos. Pero sinasabi na nga po ni Manong Chavit Singson, no, na sa Ilocos mayroon pong mga project na substandards, no. Ito pala yun mga kababayan, 24.46 million, 28.46 million, ayan mga kababayan na tulay. Sino po ba ang nagpa-project dyan sa Ilocos Norte? Di ba si si Congressman Sandro Marcos? Kaya kailangan din itong imbestigahan, no? Kaso ang mag-iimbestiga, ICI, wala na, bubuwagin na nga yata yung ICI no? Kaya may paglalagyan talaga tong mga hinayupak na ito mga kaubayan pagdating ng panahon no? Kasi yung ginagawa nila, sinisisi nila sa iba. Diba? Sinisisi nila sa iba Okay? Ano pong yung masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang. Samantala, sa ibang balita naman po, eto mga kaubayan, PBBM nag-shoutout sa mga loyal supporter ng kanilang pamilya. Aray ko po. Negative 3 na po ang trust rating Mukhang hindi po nasurvey yung mga loyalista. Okay? Or kung nasurvey man sila, bumaligtad na yata. Diba? Sabi po dito, kayo ang laging nandyan at lagi kong naaasahan. Kahit saan ako pumunta, nandyan ang grupong yan. Pulang-pula. At malakas ang sigaw, hindi ko po kayo makakalimutan. Nayaray ko po. Hindi, parang namamaalam na. Parang namamaalam na dito si hindi ko kayo malilimutan. Aray ko po. Wag naman. Wag naman. Although, gusto natin matupad yung wish ni Cara David, no? Pero, kailangan mong talagang hindi ka kailangan makalimutan President Bongbong Marcos Jr. dahil mananagot ka pa sa mga ginagawa mo sa ating bansa. Diba? Kailangan may managot Diba mga kaubayan? So, yan. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kaubayan? I-comment nyo na lang at ito. Pasadahan po natin ang video ito. Ito po mga kaubayan. Sabi po dito, yes, nakarma na sa wakas. Grabe.
Kapapasok lang, breaking news, Levesque kumanta again. Shock sila. O ito, pakinggan po natin ito mga kabayan at bigyan po natin ng reaksyon. Ikaw, Secretary Vince, ito lang yung payo ko sa'yo. Huwag kang loyal sa mga politician. Be loyal to the Filipino people. If sa tingin mo, it's for the good of the Filipino people itong mga ipinost nitong si Congressman Leviste, i-authenticate mo na. Huwag kang matakot. So, ang mahirap nga dyan mga kabayan kasi, di ba? Itong si Secretary Vince, parang si ano rin eh. Parang si Boying din mga kabayan. Di ba? Parang si Boying lang. Oo. Di ba? Napaka-loyal sa Marcos. Sa bagay, yung Marcos po, naglagay nila sa posisyon nila eh. Pero kung halatang halata naman, na talagang may kasalanan, bakit hindi kayo gumagalaw? Diba? Parang si Boying kasi talagang dapat independent si Boying, mga kaubayan, no? O itong si Dizon, talagang nakadepende pa yan sa presidente, sekretary. Pero si Boying dapat magbago ka na, boss. Bongbong Marcos, mamaya ipapaliwanag natin yan. At heto pa, pagpasensyahan nyo na itong vlog na ito ha. Kasi po, dito sa pangalawang reaction video natin, ay itong si Auntie Claire Castro ay nagpa-interview dito sa Bilyonaryo News Channel. At dito sa vlog na ito, dito sa interview na ito, napahiya siya sobra. Hindi niya na alam kung ano ang isasagot niya. Sa totoo lang, ayaw lang yan aminin ni Auntie Claire Castro pero nahihirapan na yan na ipinagtanggol niya si BBM. Mamaya ha, ipapakita ko yan kung gaano po ka masasabi nating nakakahiya itong interview ni Auntie Claire Castro. Mamaya ha. At last but not the least na ating papanoorin ay latest interview nitong si Congressman Leviste. Okay? Latest interview na patungkol po na nakakahiya itong si Secretary Vince Dizon. Kasi harap-harapan na pinost nitong si Congressman Leviste yung mga allocables at mga insertions tapos hindi pa inauthenticate ni Secretary Vince. Halatang halata in my opinion na itong Secretary Vince ay takot. Halikpuet rin. Takot siya kasi ang dami pong mga congressman na involved doon. Billion-billion po ang mga insertions. Billion-billion po ang dapat nating questionin sa kanila na saan napunta itong mga pera na ito. Wala silang magagawa. Isinapubliko na ni Congressman Leviste. Mamaya, ipapakita ko sa inyo kung paano pinahiya nitong si Congressman Leviste itong si Secretary Vince Dizon. Okay? Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, anong tawag doon? Itong si Congressman Leviste. Okay? Pahiyang-pahiya itong si Secretary Vince Dizon dito sa pahayag niya. Okay, play. Nasa ating linya ngayon si Representative Leandro Leviste ng 1st District ng Batangas. Magandang umaga po, Congressman. Magandang umaga po sir at Merry Christmas and Happy New Year sa inyo. Salamat din po and Happy Holidays. Ito po ay si Chacha sa ating unang katanungan. Chia, go ahead. Good morning po, Congressman. Welcome back to the show. Congressman, siguro una muna, no, itong naging reaksyon ni Yusek Claire Castro dito po sa mga inilabas ninyong mga dokumento, ang tawag po ng Malacanang dyan ay hearsay at wala nga daw po itong probative value. Ngayon, si Secretary Vince Dizon naman po, meron po siyang sinasabi na hindi pa daw po niya nakikita o na-authenticate itong mga documents na ito. Ano pong reaksyon nyo dito sa tila parang pangmamaliit ng Malacanang at ni Sec Vince Dizon dito sa mga dokumentong hawak nyo? Patuloy lang natin saglit mga kabayan kasi kanina may nabasa po ako na itong si Magalong mga kaubayan nagsalita na patungkol diyan sa Cabral Files at sinasabi niya hindi niya naman nakita ng personal ito pero yung mga numbers mga kaubayan yung mga numbers ay akma din doon sa kanyang hawak mga karibyo natin na ebidensya. So, hindi ba na-authenticate ni Dizon, kumbaga parang kino-confirm naman ni Magalong that these files really exist, mga kaubayan. Maraming salamat po sa inyong tanong dahil napansin ko din na noon si Sec Vince ay madaling na-access ng media at nakita ko yung clip ng inyong show nung isang araw na na-observe nyo din na hindi din siya nagbibigay ng comments sa mga documents na in-upload ko sa Facebook. At Pasensyahan nyo na tinanggal ko yung background kasi makaka-copyright tayo dito. So, para malaman ninyo,
Ang importante po, yung pahayag ni Congressman Leviste. Okay, pakinggan ninyo. I can say that Sec Vince has had these documents at least as long as I had them, because when they were given to me, he was also on the phone and saw them after that, and he cannot say na hindi niya nakita. I also uploaded them on Facebook, and I also uploaded on Facebook yesterday my email to him on October 1, emailing him a copy of the document that I uploaded on Facebook. Kaya kahit sana kumpirmahin niya ang authenticity ng document na pinadala ko, yun po ay magiging malaking step in transparency, kasi doon po nakalagay yung summary ng magkano ang allocable ng bawat district representative sa Pilipinas. Para malinaw lang po ma'am, yung sinasabi kasi ni Sec Claire, akala ng iba, hindi totoo yung document. Ang sinasabi, hindi ito proven until Sec Vince will authenticate. At sinasabi ni Sec Vince, hindi niya nakikita. Pero ang sinasabi ko po, Actually, si Vince Dizon na lang ang hinihintay dito eh. Ayaw ni Sec Vince. Meaning to say, takot rin siya. nakita na niya noon pa, in-email ko pa, at ngayon makikita naman niya, bakit hindi pa niya in-authenticate. Oo, oo nga po, nabanggit nyo na rin po yan sa ilang mga pahayag, yung tungkol po dito sa email na inilabas nyo rin po sa inyong Facebook post. Tama po ba yan, Congressman Leandro Leviste? Wala po ba kayong direct line with DPWH Secretary Vince Dizon? After nyo po ma-email, magkaroon kayo ng email, iba po yata ang sumasagot sa inyo, ito po ay galing sa DPWH Planning Service na may mga ipinadala rin na document sa inyo. So sinasabi nyo po, ngayon tila nagbabago yung timpla ni Secretary Vince, iba na dun sa nauna nyo na pag-usapan? Kasi di ba before ang sabi nyo sa amin, si Sec Vince pa mismo ang nagsabi na sa inyo ibigay yung files? Oh, yes ma'am, sorry, just to clarify. I have had many conversations with Sec Vince on September 4 when he told Yusek Cabral on the phone to give the files to me. After that, when he asked that I not release the files to the public because he will release the files to the public. And in October, in November, many times po nag-uusap kami ni Sec Vince at ang kanyang team. Yung pinost ko lang po sa Facebook ang email documentation ng konteksto po ang marami naming ibang mga pag-uusap kahit sa telepono. Oo, so at least malinaw ngayon, meron kayong personal contact, ipinost nyo Yes. lang din po yun para malinaw, para lang po masagot yung sinasabi na hindi pa na-authenticate. Through that email, Ayaw makikita na niya even kita. before, alam na Kasi ayaw i-authenticate. Kasi takot nga itong si Vince Dizon. nila. Tama po ba yun? I mean, maaaring ayaw niyang buksan dahil gusto niyang sabihin na hindi niya alam kung ano nga talaga yung allocable ng bawat kongresista. Pero parang Diba? it is funny, I think, to the public that the DPWH cannot confirm how much is the allocable budget out of 401 billion pesos of allocable budgets of congressmen. So ang lumalabas dito mga kaubayan, protector po itong si Secretary Vince Dizon, no? Kung hindi niya po ito ilalabas, kung hindi niya po ito i-authenticate, no? Ang lalabas po dito ay siya po ay isang protector, no? Na nagpo-protekta sa mga malalaking buwaya sa loob ng ating gobyerno. Dapat nga po matuwa pa kayo, Secretary Vince Dizon, dito sa ginagawa ni Representative Leviste, di ba? Kasi tinutulungan niya na kayo no? Na talagang, you have the reason na. Pwede kang hindi matakot kasi sasabihin mo lang, hindi naman ang galing sa akin yung yung mga files na ito, no? Hindi sa akin ang galing to. Ang galing to sa kanila. Ngayon, wala na akong magagawa kung di confirm na ito, no? Pero iba po ang nangyayari mga kaubayan, mukhang very protective itong si Vince Dizon. Because this is taxpayers' money, and I think we deserve to know, totoo ba na may mga congressman na ang allocable ay 3, 4, 5 bilyong piso kada taon? Kung hindi po tama yung ibinigay sa aking dokumento noong September 4 na galing sa kanila, baka pwede na nilang isagot ano ba yung tama. Pero may mga nagsasabi kasi sa social media, yung pangalan na ito hindi tama and so and so. I swear this document came from DPWH. Kaya dapat si DPWH Kita ninyo doon sila Abante, Sandro Marcos, ang laki-laki ng mga insertions at allocables. Totoo yun siya na mismo. Ako naniniwala kung hindi ito nagsisinungaling po ang sasagot kung hindi totoo ang dokumentong in-upload ko na galing sa kanila, ano yung totoong allocable budget. Correct. Wala nang maniniwala kung sasabihin nila walang allocable budget ng mga congressman, di ba? Oo. Congressman, did you try to reach out to Sec Vince kung bakit ganun yung nangyari? Kasi kung galing sa kanila yung file, why is he saying now na hindi pa niya na-authenticate? Sinubukan niyo po bang mag-text sa kanya, tumawag para tanungin kung bakit ganito na po ang naging timpla niya? I'll be honest with you. Yes, we are trying to contact Sec Vince. I think abroad siya ngayon. Pero nakausap din namin po ang kanyang mga appointees, also trying to reach him. I'll just be honest, okay? Sec Vince really wants reform and transparency in the DPWH. But on the night that I got the documents,
he realized how severe the consequences to some of the people. Kasi, yan, kung i-expose mo yan, ang daming mga politicians dyan, mga congressman, delikado rin ang buhay nila. On the list might be. And after that, wanted the documents not to be released to the public. After that, he went to Congress for the budget hearings. We also talked there. And then we also had private discussions outside of Congress. I am also answering your question a while ago about how we communicate outside of the email that I posted. We have had many conversations, and in these conversations, it involves me not releasing the files that he authorized to release to me on September 4, because September 4, he was 3 days on the job. Maybe he hadn't studied fully what all the files were, but he said to release them. And then after that, I'm sorry to say, but it's an acknowledgement that because they haven't released the files themselves, there's something they don't want the public to know. Okay, ganito po, no? Can we abbreviate this proceedings ikang Congressman para ho kasi if we will deal so much, we will give so much time sa authentication, etc. Baka ho maubos tong ating buong oras na nilaan sa interview na ito. Pwede ho ba natin i-simplify na lang muna? Opo, itong dokumentong hawak po ninyo, ano ho ba ang irregular dito? Ano ba ang mga mali dito sa sinasabi yung mga files na ito? Pwede niyo ho ba munang isa-isahin ito, please? Yes, sir. Yung in-upload ko, ang summary, magkano ang allocable budget ng bawat congressman. At yung mas irregular, pag makikita yung mga detalye, ano yung mga project na naglalaman sa allocable budget ng bawat congressman, na malaking bahagi ay mga flood control project. Pero sa summary pa lang, ang nadoon, yung halaga. Dapat walang irregular kung lahat naman yun ay napupunta sa mga public works na nakikita ng ating mga kababayan. Pero dahil ayaw ilabas ito at maraming mga nakiusap din sa akin sa Kongreso, Oktubre at Nobyembre. Gusto ko sanang mag-privilege speech tungkol dito, nakiusap sa akin na wag at ilalabas naman ng DPWH in the proper time. Ang lulabas, ayaw ng mga kongresista, malaman ng publiko kung ilang bilyon ang kanilang taon-taong budget sa DPWH. Okay. Kung yun po ay suspicions na baka may inappropriate transactions relative to these projects, ayaw naman po manggaling sa akin yun. Ang sasabi ko yung irregular is hindi lang po sa malaki na hindi inideklara, pero napakalaki ang disparity din ng ilang mga distrito na wala pang 1 bilyon. Yung 8 bilyon, malaki. Pero may iba naman na 5 o 10 bilyon. At yung mga iibang rehiyon na nakakakuha ng malaking budget, hindi naman po yung maraming populasyon o malaking pangangailangan necessarily. May correlation din po kung saan maraming contractor, mataas po ang allocable budget. Okay, so ang sinasabi po ninyo, ang irregular dito ay yung pong hindi wasto na paglalaan ng pondo sa bawat kongresista. Simple said, ganun po yun, ano po? Ano nyo? Tama? Yung lack of transparency Okay. na ayaw nila itong malaman at ito naman po ay dapat public information. At pangalawa, mas irregular pag malaman natin ang mga detalye na malaking bahagi po nito ay mga flood control projects. Baka kasama dito yung mga ghost at substandard na ngayon iniimbestigahan na hindi alam ng ombudsman sino ang nagpapondo kung hindi nila tignan ng listahan. Okay, sige po. So ihiwalay natin itong kaninyong mga allocables sa mga congressman. Yung pong sinasabi na leadership fund o ito pong mga allocables sa mga hindi naman miyembro ng kongreso o mga cabinet secretaries. Pwede niyo ho bang ibuhos na ito ngayon, itong mga informasyon na ito? Sino-sino ho ba ang meron doon? Salamat sir sa inyong tanong, pero ako po ay nag-post din sa Facebook na nais kong magbigay ng privilege speech mamayang hapon tungkol dito kung papayagan ako Abangan natin ng yan. Kongreso. Ayaw kong sabihin ng iba na hindi ako dumadaan sa tamang proseso. I hope they can see, pinakita ko ito sa ICI at Ombudsman noong Nobyembre at nanawagan ako at the time na gawing state witness si Yusek Cabral. Ngayon naman po gusto kong privilege speech for the nth time sa Kongreso at baka kung hindi ako papayagan, that's when I can say I've tried that channel, I can go into the next. Pero So yan mga kababayan, patuloy po nating suportahan itong si Congressman Leandro Leviste sa kanyang pagsisiwalat ng katotohanan ng mga anomalya, no? Dito po sa ating gobyerno. Palakpakan po natin. Ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video na ito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba. Ayan, maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.